Kasi meron akong hindi ko na lang papangalanan, hindi ko na lang din sasabihin kung sino. Medyo na-disappoint lang ako kasi merong mga ako nababasa at napapanood ng mga video ng mga vloggers na sinasabi nila, eto daw mga isko niyan, pinili daw na, yung iba piniling maging loyalista dahil natalo na si isko. Yung iba naman pinili ng maging dilawa, mga pinklawan. Alam nyo, sa loob-loob ko, totoo ito sa loob-loob ko, hindi, naiintindihan nyo ba yung sinasabi ninyo? Kasi, hindi yun ang issue dito kung sino yung nanalo, o Iskonyan ka pa ba, DDS ka pa ba. So, ibig po bang sabihin nun talagang forever na nang magiging panatiko tayo mga Pilipino? Ibig po bang sabihin nun forever na lang tayo hahanga sa isang tao at pagtapos na yung isang tao, lilipat tayo ngayon sa ibang kampo? Hindi ganun yun Ako nga, sabi ko nga sa inyo, nung natalo si Isko, kinampanya natin kasi eleksyon. Okay? Kinampanya natin yon. Pero tapos na po yung eleksyon. Ano nang gagawin natin ngayon? Dapat po wala nang Iskonyan, wala na pong DDS, wala na pong loyalista, wala na pong pinklawan. Dapat po lahat tayo Pilipino na. Ibig sabihin po nun, ang nais natin ay kaayusan sa ating bayan. Nagsasawa na ako doon sa issue na, so saan ka na ngayon? Kanino ka na pepwesto? Dahil natalo yung kandidato mo, kumontra ka na lang, maging oposisyon ka na lang. Hindi, doon ka na lang kay Marcos kasi nandun, marami doon. Maraming mga viewers doon. Parang may maliho ata doon, mga kaibigan. 'Di ba? Ano ba tayo, for the views? Abay, pambihira. Kung for the views din po pala tayong mga Iskonyan vlogger na lumipat ng kung saang-saang kampo, anong pinagkaiba natin sa mga tanso na vlogger? Alam mo kasi ganito yung tanso vlogger Paliwanag ko lang sa inyo Pumasok naman na tayo dito Yung mga tanso vlogger, halimbawa, yun sa issue ng Ensenada, issue ng NMAX, kasi merong daw parapol pa ng NMAX. Etong mga tanso vlogger, pilit na pinagtatanggol pa rin. Pilit na pinagtatanggol pa rin si Marcos. Hindi nila maintindihan, it's not Marcos ang issue. Ang issue dito yung treatment ng OPS sa mga vloggers. Ibig sabihin po, yung Ensenada ay simbolo lamang na mababa ang tingin ng mga nakaupo sa Malacanang. Mababa po ang tingin nila sa mga vloggers na ito. Hindi ho inggit, hindi ho nila sinasabing kailangan makatanggap din sila ng NMAX o kaya ng mga iPhone. Hindi yun ang punto nila. Ang punto nila, kung okay naman pala yung lintik na Ensenada na yan, hindi sana yun din na pinakain sa mainstream media. Ang mga tunay na nagpagod nung panahon ng kampanya ni Marcos, walang iba kung hindi yung mga vloggers niya. Totoo naman, kita nyo, walang kain yan. Minsan pumupunta, nagtsatsaga. Alam nyo, mahirap ang maging vloggers. Ako nga, sinabi ko sa inyo ito Sinabi ko sa inyo ito nung panahon ng kampanya ni Isko. Hangang-hanga ako sa mga vloggers ni Isko na sumasama sa lahat ng kampanya. Talagang sinasaluduan ko sila. Sila ho ang nagpapakahirap. Kaya yung mga nagsasabi sa akin doon, buti Banat Bay, sumama ka na sa kampo ng ni Isko, ganyan-ganyan, pag pumupunta ako sa event ni Isko. Sa loob-loob ko, wala po akong kwenta. Ang pinakamahalaga mga tao dito, yung mga vloggers na sumasama doon sa rally, hindi po ako. Ako, daldal lang ako ng daldal dito sa upuan ko Yung mga talagang sumasama ang dapat bigyan ng kahalagahan. Kaya nga no may mga event, si Isko, nagpasalamat siya sa mga vloggers. Ni tayo, hindi nga tayo imbitado Nagreklamo ako, may narinig kayo sa akin. Hindi totoo, may narinig kayo sa akin. Wala, hindi ko nga alam. Sila Coach Oli nandun. Yung mga ibang vloggers na andun. Okay lang sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi sila naman talaga yung naging aktibo. Sila dapat ang deserving makatanggap ng appreciation from the camp or from the team of Yorme. Diba? Okay yun. Yun na sinasabi natin na itong mga vloggers ni Marcos, dapat i-appreciate niya. Hindi yung ganyan na
Parang mga kasi ito nangyari daw. Keso ang dahilan pa nila, ang palusot pa nila, hindi lang naman insimada eh. Hindi lang naman insimada ang pinakain. Meron daw croissant at saka mga brownies na ganyang kaliliit. Di ba yung brownies minsan nilalagyan ng ano yun? Hindi kaya may laman yung brownies na yun. Ano lasa? Tapos, ito nga siste. Naubos kasi yon dahil may mga vloggers na ginawang mukbang. Minsan na kaya kayo tinatratong patay gutom kasi patay gutom talaga kayo eh. Yan ang problema sa mga tanso eh. Sorry pero huwag kayo magagalit ha. Kaya kayo tinatratong patay gutom ng amo ninyo kasi patay gutom talaga kayo. Nung kita nyo ng may event, nilapang ninyo. Binukbang, ano ba naman katarantaduhan yung basta magka-content lang? Kaya nga ako naiinis. Pag minsan, meron ako napapanood na hindi loyalista, na hindi tapos sumali sa loyalista, it is because they want views. Anong pinagkaiba ninyo dito sa mga nagbumukbang na gumagawa ng content para lang dumami yung viewers nila kahit walang kakwenta-kwenta? Diba? Kung gusto mong gumawa ng mukbang, tulad ko, nagmumukbang ako. Huwag ka naman damay ng ibang taong imbitado. Gumawa ka, kumain ka na mag-isa mo. Pumunta ka sa Jollibee, bili mo lahat ng gusto mo. Doon mo ka magmukbang. Hindi yung pagkain ng party, bumukbang mo. Ano katarantaduhan yan? Diba? Tapos, nung binuna kayo, todo-todo kayo pagtatanggol ngayon. Diba? Sabi ko siya, meron naman. Tarantado pala kayo eh. Meron nga, inubos yun naman. Sorry, pero yun ang totoo eh. Diba? Sasabihin nyo ngayon, meron, inubos nyo nga. Tapos yung nagreklamo, insimada lang, Hindi, meron. Ginatanin nyo mga ulol pala kayo eh. Diba? Patay gutom kayo, yan ang problema sa inyo. Tapos ngayon, magagalit, didepensa ninyo. Bakit? For the content. Kasi marami ang Marcos loyalist. Kaya ako nabibuwis. Sorry, pasensya na ako, pero mainit julo ko sa mga ganito eh. Yung mga vlogger, umayos kayo. Hindi porket marami ang viewers ng mga Marcos, lilipat na tayo doon. Dahil lang gusto natin ng views. For the views. Para makuha natin ng boto para kay Isko in the future. Kagaguhan yun. Anong pinaglalaban mo? Views? Kung yung pala pinaglalaban mo, abay walang niya. Anong tawag sa'yo? Tanungin kita, bayan o negosyo? Yun ang tanong eh. Kung gusto mo talagang panindigan ng tama, paninindigan mo kahit walang views. Diba? Ganun lang kasimple yun. Anak ng weteng o pinagagalit nyo ako eh. Hindi totoo kasi nabibwisit ako eh. Tapos meron naman isa doon. May mga ilang vloggers naman. Lumipat naman sa pink. Akala ko ba ayaw ninyo yung mga hipokrito? Hindi nyo ba alam na si Isko nga mismo ayaw na ayaw sa pink? Kasi nga napaka-hipokrito. Nagsinungaling sa kanila. Eto, totoo to. Ilang beses sinabi ni Isko yan. Na nung pinatawag sila na meeting with Leni Robredo, with Ping Lacson, with Pacquiao, ito yung totoong nangyari. Kaya lang mo inis na inis yung mga apat na yon. Akala nila, they were to unite. Yung pala, they were to be convinced na bumaba kayo. Ako magpe-presidente, ako tatakbo. Diba? Although, ang sabi ni Robredo noon, hindi ako tatakbo. Ang kwento nga sa akin ni Yorme, alam nyo kung ano? Kinausap daw sila. Tapos pinabababa sila into vice president. Nung ayaw, di ba kasundo? Ayaw nila. Lahat sila gusto tumakong presidente. Kinabukasan, kulay pink na ang mga dilaw. Di ba? Naintindihan nyo ibig sabihin bakit naging kulay pink? Ibig sabihin, planado na pala